Samantala, dako muna tayo sa Pag-asa DOST at alam natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Amor La Rosa. Amor, good morning sa'yo. Yes, good morning Kirby, good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Magandang balita mga kabayan, tuloy na nga po nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. At tuloy nga po itong namataan sa line 1,190 kilometers. Yan po ay northeast ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 150 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 185 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Tino ang ikatlong bagyo para sa buwan na ito ng Oktubre at ikadalawampu naman sa taong 2013. Para po sa lagay na ating panahon sa araw nito ng Martes, asahan po ang pag-iral naman ng ITCZ na makakaapekto partikular na dito sa bahagi ng Mindanao. Dito po inaasahan ng maulap na kalangitan na meron pong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa atin sa Metro Manila at pati rin po sa titirang bahagi ng Luzon at buong Visayas, asahan lamang natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated showers or thunderstorms. Para po sa ating mga kabayan na makikiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, magdala po ng payong panlaban po sa init at sa posibleng pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman po ay sa gabi. Samantala, nakataas pa rin po ang gale warning dito po yan sa northern seaboard ng Northern Luzon at pati rin po sa eastern seaboard ng Northern at ng Central Luzon. Kaya para po sa ating mga kabayan na may mga maliliit na sakyang pandagat, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot sa araw na ito dahil po inaasahan po natin kapag merong gale warning, malalaki po talaga ang mga alon sa mga nabanggit na baybayin. Ngayon alamin na po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas po ang temperatura, so mainit po ang panahon. Dito po yan sa Puerto Princesa na meron po 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, malamig pa rin po dyan, meron po yung 16 to 22 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin ang Visayas, dyan po sa may Iloilo at Bacolod, meron po yan 24 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Cebu, mainit po ang temperatura nga abot ng 25 to 35 degrees Celsius. At puntahan naman po natin ang Mindanao area, dyan po sa may Cagayan de Oro, ang 22 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa may Zamboanga, meron po yan 24 to 33 degrees Celsius. At mga kabayan, kaugnay po ng nabanggit ni Kirby Cristobal kanina tungkol po sa nangyaring paglindol dito po sa Visayas. Naglabas na nga po ng earthquake information ang PHIVOLCS. Sa tayo nga po dito as of 8:12 a.m. ay ninig po ng magnitude 7.2 na lindol. Diyan po yan sa Bohol at namataan po ang sentro nito sa layong 2 kilometers southeast ng Carmen, Bohol. Ang lalim po nito ay 33 kilometers at inaasahan po na magkakaroon pa po ng aftershocks sa mga susunod na mga oras. Naramdaman po ang intensity 6 dyan po sa Hinigaran, Negros Occidental, intensity Iloilo City, intensity 4 naman sa Masbate at intensity 3 sa Davao City. Patuloy po nating babantayan ang mga impormasyon na makakala po ng PHIVOLCS at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno ukol po dito sa nangyaring malakas na lindol para po sa ating mga kababayan dito nga po sa Kabisayaan. At tutok lamang po dito sa Telebisyon ng Bayan para po malaman ang mga impormasyong ito. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Amor.